us for your wonderful presence in our midst. Maraming salamat, Panginoon, na inyo mo po kaming itinawid, hallelujah, sa 2025. At ngayon, Jesus, we are standing in this holy place, in this temple, Lord God, in this place of worship. Hallelujah, na dala-dala, Panginoon, at baon-baon ang testimony ng nakadaang taon, Panginoon. Lord Jesus, right now, hallelujah, as we listen to your word, open our hearts, Lord God, and open our minds, Jesus. Ikaw, Panginoon, ang pumagitna at kumausap sa bawat isa sa amin. Hallelujah. We know, Jesus, na meron ka pong inihanda na pagpapala sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Kaya, Jesus, speak to us, Lord. Tulungan mo lamang ang inyong pong lingkod, Lord Jesus. Hallelujah, na masabi ang inyong pong salita, ang inyong biyaya. Hallelujah, ang inyong regalo sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Lord Jesus, for we cannot do anything without you. Kami po ay nakaasa at nakaangkla lamang, Panginoon, sa inyong pong salita. Kaya, Lord God, hallelujah, muli sa oras na ito, we pray na ikaw, Panginoon, ang patuloy po na kumilos at kumausap sa bawat isa sa amin, transform and change our lives once more. Hallelujah, as we prepare for this whole year na kasama ka, Panginoon. Muli, Jesus, ang pinakamataas sa papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Let's worship our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ngitian at batiin niyo po ang inyong katabi. Hallelujah. Bago po kayo umupo. Hallelujah. I-welcome po natin ang taon na ito na merong kagalakan, merong ngiti, mga kapatid. Hallelujah. Merong excitement. Hallelujah. Na muli po na tayo ay narito sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Once again, una sa lahat, mga kapatid, hallelujah, I would like to thank the Lord for this wonderful opportunity that He has given me. Ganon din sa ating pong mga leaders to allow me to be able to stand sa inyo pong harapan. I am the lowest of the lows of everybody that stand in this place, but I pray to the Lord that He guide me sa oras na ito. Amen? Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, I want to talk about, hallelujah, dahil very timely, since this is the first Sunday of this year, of 2026, I want to talk about, and I want to give this message of the Lord entitled, Enter the New Season. Enter the new season. Pumasok sa panibagong panahon. Pumasok sa panibagong pagkakataon. Sino po dito ay excited? Hallelujah, na pumasok sa 2026. Sino excited dito na pumasok sa panibagong panahon na inihanda at itinakda ng Panginoon? Amen? Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Right now, it is January 4. It has been 4 days since tayo po ay nag-celebrate ng New Year. Amen? And for the first few days, tatanungin ko kayo, mga kapatid, is it good? So far, so good? Amen? So far, so good? Hallelujah. Are we blessed in this first week of this year? Are we blessed? Amen. That's wonderful to hear, mga kapatid. Meron na bang hallelujah, naramdaman nyo na ba na sa inyo itong taon na ito? Yun. Hallelujah. May mga nakikita ko na akin tong taon na ito. Hindi ko bibigay sa inyo. Di ba may makita tayo sa social media, akin tong 2026. Akin tong taon na ito. This is my year. This is my year where I will, experience new things. Ito yung taon na kung saan I will get more blessings. This is the year na lahat ng aking pinapanalangin, lahat ng aking kahilingan ay matutupad na. Meron po ba tayo? Ganon din ba tayo, mga kapatid? Na kiniklaim natin, akin to. This is my year. This 2026, it's my year. Amen. And I am blessed to hear na lahat tayo, mga kapatid, so far so good, na meron tayong excitement sa ating pong mga puso. I am blessed to hear na ganun po ang nafe-feel natin. Kasi minsan yung iba, kapag tinanong mo sila, ang simula ng kanilang taon ay negative ba? Negative. Na parang, wala namang magbabago niyan. Wala magbabago sa nakaraang taon. Ganun pa rin naman yung aking taon ngayon. Baga, unang araw, nagtrabaho nga ako kaagad eh. Wala namang magbabago dyan. No? Kanina, papunta po kami dito sa church. Doon po kasi sa amin, sa Binyan, malapit po kami sa San Agustin Church. Yung Catholic Church po doon sa Southwoods. And
Although yes, hindi sila nag-share ng kapareho natin, they're Catholics. But I am just blessed din makita, mga kapatid, na traffic po doon nung palabas kayo, mga kapatid, traffic. Kasi madaming tao, puno yung simbahan. No, nakakatuwa na siguro yung iba doon, na sa una at sa huli lang ng taon nagsisimba. Pero still, I'm looking at the positive side, na at least, di ba, sinisimulan ng ating mga kababayan, ng bawat isa sa atin, tayo po na nandito sa gawain ng Panginoon sa araw na ito, sisimulan natin yung taon ng tama. Sisimulan natin yung taon na ito na nasa presensya ng Panginoon. Nasa kasama po natin si Lord. Amen? Hallelujah. Tayo po bilang mga tao, mga kapatid, we have this what we call gut feeling. Alam niyo yun, mga kapatid? Gut feeling. No? Kung sa Tagalog, the closest na pwede natin ma-relate dito sa Tagalog is yung kutob. Yan. Alam niyo yun, mga kapatid? Yung kutob, yung gut feeling na meron akong gut feeling na may masamang mangyayari. Ganun eh. Diba? Naukutuban ko na ganito yung mangyayari, hindi ito maganda. No? Kapag nasa biyahe ka, ganyan, tapos parang naukutuban mo na parang may off, parang may mali. Ganun. Tapos papunta ka sa trabaho, naukutuban, parang may mali. Parang yung sinasabi sa'yo ng katawan mo, may gut feeling na parang hindi tama. And then, after a few minutes, maalala mo, shucks, yung sa bahay, hindi ko natanggal yung ganito. Hindi ko nalock yung gate. Yun eh, gut feeling na parang sinasabi sa'yo ng katawan mo na may nakalimutan ka, merong mali. Parang sinisinyasan ka ng katawan mo. No? At sa science po, hindi ako eksperto sa science, mga kapatid, pero nung nag-search ako, link to sa katawan natin. Para siyang stress signal ng katawan natin to indicate na we have missed something or yung ating paligid ay kumbaga naguhudyat ng danger. Yan, survival, yan, instinct ba? Instinct yan, instinct. At sinasabi nito na hindi maganda yung nangyayari sa paligid. May mangyaring masama. Amen? At ngayon, mga kapatid, natutuwa naman po ako na kanina, tinanong kayo if this year, yung simula po ng taon ninyo, is it blessed? Sabi nyo, yes. No? Yung kutob natin sa taon na ito, yung gut feeling natin sa taon na ito, is it good? Yung katawan ba natin sinasabi na ito bang taon na ito ay magiging iba hindi katulad ng mga nagdaang taon? Sinasabi ba ng ating katawan na itong 2026 ay hindi magiging katulad ng noong 2025 na ikaw ay puno ng problema? Sinasabi ba ng katawan mo sa oras na ito, na yung kutob mo, yung gut feeling mo, na this year will be different? No? And I am blessed to hear na tayo, mga kapatid, we have that positive mindset. We have that positive outlook towards this new year. At makaisipin nyo, bro, medyo OA ka. 4 days pa lang naman. 4 days pa lang naman eh. Bakit parang gusto mong magkaroon ka agad ng feel sa taon na ito? Hindi naman sa inaano ko, mga kapatid, but di ba, we get this feeling na gusto natin mangyari yung ating mga yung ating mga panalangin, yung ating mga hinihiling sa Panginoon, but sometimes we also feel ourselves na parang hindi ito yung time na inadya ng Panginoon, na parang hindi ito yung panahon na inadya ng Panginoon. Yung iyong panalangin ng 2023, umabot na ng 2025, 2026, dala mo pa din. Ano sinasabi ng Panginoon sa'yo? Ano yung nararamdaman mo sa oras na yun, sa panalangin mo na dala-dala mo nung pandemic pa hanggang ngayon, dala mo pa din, hindi pa rin siya nag-grant ng Panginoon? Do you feel that this year is God going to answer your prayer? Do you feel that this year it's going to be different? Do you feel that itong taon na ito na yung taon finally na yung aking matagal ng panalangin sa Panginoon, I claim it and I can feel that God will answer that prayer. Ganun po ba ang ating nararamdaman? No? Alam ko, mga kapatid, na lahat tayo meron pong mga panalangin, meron tayong mga dala-dala sa ating mga araw-araw na buhay, and it's wonderful that we bring it close to us, but also, mga kapatid, that we bring it to the Lord. We are hopeful for this year. However, hallelujah, mga kapatid, alamin din natin kung
let's get a feel. Yan. Pairamdaman natin, what is the Lord saying about our prayer? Galatians 6:5 says, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. The Bible says na meron po tayong lahat na dalahin. The Bible says na lahat tayo ay may burden. Lahat tayo ay may problema. Hindi nyo pwedeng sabihin sa akin sa oras na ito na wala kayong iniisip, na wala kayong problema, na wala kayong dalahin. Amen? You would be saying to the Bible na itong Bible nagsisinungaling if you tell yourselves na wala kayong iniisip. Just because everything is good, just because everything is wonderful, doesn't mean that you have no problems already. Meron tayong dalahin. Siguro hindi lang natin masabi, pero alam natin sa ating sarili na ang hirap i-deny na meron tayong dalahin. And sometimes yung mga dalahin na yon, nadadala natin na hanggang ngayon. Sometimes yung mga dalahin na dapat naiwan natin nung naaraang taon ay dala pa rin natin ngayon. Meron po ba dito sa atin? Hindi ko na po kayo tatanungin, but rather, examine yourselves, meron pa bang bagay sa akin na hindi ko pa nabitawan nung nakaraang taon na hanggang ngayon dala ko pa din? Meron ba, i-examine natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Meron ba akong isipin? Meron ba akong struggle sa Panginoon? Meron bang bagay na gumugulo sa aking isipan na dapat nabitawan ko na noong nakaraang taon pero hanggang ngayon dala-dala ko pa din sa aking puso't isipan? The Lord doesn't want us to carry all this weight. The Lord doesn't want us na palaging may dalang ganito. He says, di ba, in the Bible that we lay our burdens to Him, na ibigay natin ang ating mga dalahin sa Panginoon. And sometimes, kahit ayaw natin, di natin mapigilan na yung mga bagay na yon dahil nakadikit na sa atin, hindi natin ma-let go at dala-dala natin hanggang ngayong taon na ito. Amen. And as we go on to this new year, mga kapatid, sa lahat ng problema, sa lahat ng challenges, sa lahat ng blessing na ating ine-expect at lahat ng ating dinaanan noong nakaraang taon. Hallelujah. Is it going to help us this year? Yung mga bagay na nagbigay sa atin ng problema noon, is it a good thing na dala pa rin natin hanggang ngayon? Sa mga struggles natin, mga kapatid, sa ating spiritual, sa ating physical, sa ating mental, emotional, and financial, dala pa rin po ba natin yung mga bagay na yon? And those things going to help us moving forward this year? Moving forward into this new season. Jeremiah 29:11, a very familiar verse, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. The Lord wants us to look into this new year with a lot of hope. Gusto po ng Panginoon na salubungin natin ang taon na ito ng merong pag-asa. Yes, baka meron tayong dala sa taon na ito na hindi natin nabitawan nung last year. Yes, baka meron tayong panalangin sa Panginoon na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot ng Panginoon. Yes, baka meron tayong mga struggle na hanggang ngayon na ilang taon na nating iniluluhod sa Panginoon. But God is not answering. The Lord says na huwag tayong mawalan ng pag-asa. The Lord says na meron siyang inihanda sa bawat isa sa atin. Plano, mga kapatid, na punong-puno ng pag-asa. Plano, mga kapatid, na punong-puno ng biyaya. Hallelujah. If you are claiming it sa taon na ito, why don't we worship our Lord Jesus Christ? Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay nahihirapan. Ayaw po ng Panginoon, hallelujah, na tayo po ay nabibigatan, mga kapatid. But sometimes, we need to learn that the Lord's timing is always better than our timing. We need to learn, mga kapatid, that this new season that we're entering, that this new year that we're entering, ito pong taon na ito na pinapasok natin, mga kapatid, gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng pag-asa. Why? Because the Lord doesn't give dates and timelines on the way He answers our prayer.
Hindi po nagbibigay ang Panginoon ng yung pinapanalangin mo sa susunod na lang sa makalawa. No? Hindi naman tayo sasabihan ng Panginoon, teka lang, medyo maaga pa kasi January 4 pa lang eh. Next month na lang. No? Hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng specific dates doon sa kasagutan sa ating mga panalangin. But what He gives us, ang binibigay ng Panginoon ay pag-asa. Why? Kasi mga kapatid, kung meron tayong pag-asa at meron tayong pananampalataya sa Kanya, na kahit anong mangyari, kahit ma-delay man yan, kahit hindi man kaagaran ang kasagutan, tayo po ay aasa sa Kanya. Why? Because we are dependent to the Lord. We put our faith into the Lord. Yun po ang nais ng Panginoon, na anak, hindi ko man maibigay ang sagot ngayon sa'yo dahil ang timing ko ay mas maganda sa'yo. Nais ng Panginoon na tayo ay aasa sa Kanya. We look forward to this year, no, mga kapatid, maybe sa susunod na linggo, hindi pa rin nasasagot. Maybe sa susunod na buwan, wala pa din yung kasagutan ng Panginoon. But the Lord says, meron akong inihanda. Don't you worry, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Yung isang buong taon na to, 12 months, mahaba yan. 12 months. First month, wala pa. 2 months, wala pa. 3 months, wala pa. Bigyan natin at hintayin natin yung timing ng Panginoon at tayo po ay umasa sa Kanya. Palapuan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Now, in the book of Genesis, chapter 7, pinapakita po sa atin dito ang storya ni Noah. Isang kwento na kung saan ang nag-iisang taong matuwid sa buong mundo ay iniligtas ng Diyos sa kapahamakan. Alam nating lahat ang kwento. Ano po mga kapatid, simula Sunday School, itinuturo na po sa atin ito. Simula po nung maliit tayo, alam na natin yung kwento ni Noah na gumawa siya ng malaking barko. Gumawa siya ng malaking barko, doon niya inilagay, inutusan siya ng Panginoon na kunin yung mga hayop na pares at doon ilagay kasama ang kanyang pamilya. Sila po ay na-survive dahil nagbuhos ang Panginoon ng malakas na ulan at nagbaha para linisin ang mundo sa kasalanan. We all know the story. Amen. Ipinagawa ng Diyos, ayun, yung malaking barko kay Noah. At noong pumasok na sila sa loob, mga kapatid, ang Diyos ang nagsara ng pintuan kaya hindi na ito mabuksan ng iba. Ganon din na yung pagpasok niya sa pintuan ng arko, ang sunod na pagbukas nito ay wala na ang baha. No? We know in the story na pumasok sila doon sa barko na iyon, habang bumabaha, kumakatok yung mga tao, sumisigaw, Noah, buksan mo ang pinto. Papasukin mo kami diyan sa arko. Pero walang magawa si Noah. Bakit? Hindi siya ang nagsara ng pinto. Hindi siya ang nagsara ng pinto ng barko, ng arko. Hindi siya, ang Diyos. Kaya kahit ang gusto niya, mga kapatid, hallelujah, na maybe it's not explicitly said in the Bible, but maybe there's that part of humanity sa kanya, no? Or dun sa mga tao, sa kanyang pamilya na kasama niya, no? They cannot do anything. Why? Even though they want to open the door, they cannot do it. Because the Lord decided to close the door. And the Lord can only, si Lord lang din ang kaya magbukas ng pinto. Ano po mga kapatid? I am telling you, sa ating pagpasok sa taong 2026, let Jesus close the door of the past year. Let Jesus close 2025. Hayaan natin na ang Diyos ang magsara ng nakaraang taon. Tandaan po natin na hindi makakapasok sa panibagong kwarto. Hindi po tayo makapasok sa panibagong kwarto, sa panibagong taon. Hallelujah. Na hindi pa sinasara ng Panginoon ang pintuan. Hallelujah. At kahit ano pang gawin natin, kahit ano pang pagsisigaw ng ating mga problema, ng ating mga struggles, ng kahit anumang mga boses sa ating isipan, pag yang pinto sinara ng Panginoon, walang kayang magbukas niyan. Ganon din mga kapatid, pagkabukas ng pinto sa panibagong taon, let Jesus open that door for us. Siya po ang nagsara ng 2025, hayaan natin na ang Diyos din ang magbukas ng 2026 para sa atin. Hallelujah. And the story of Noah is a wonderful metaphor. A wonderful metaphor ng ating buhay bilang Kristiyano. Hallelujah. Na because God closed that door, hallelujah, na pagpasok nila ng arko, bago isara yung pintuan, it's all negative. Bakit? Kasi nagsisimula ng umulan. Nagsisimula na yung chaos sa kanilang paligid. When God closed that door,
At during nandun siya sa arko, habang sarado ang pinto, there's chaos around them. Kumikidlat, bumabaha. Amen. They left that year, they left that, yung lugar na iyon na umuulan, na magulo. However, nung pagbukas na yon, ano ang kanilang hinahatnan? Na merong rainbow. Na merong pag-asa. The Lord said na yung rainbow na yun ay yung pag-asa. Hallelujah. Mga kapatid, same thing. Kung sinara natin ang 2025 na merong negativity, na merong chaos, na merong kaguluhan, na umuulan, bumabagyo, nung pagsara ng pinto, hallelujah, hayaan natin na sa pagbukas ng pinto na ito ng 2026, merong rainbow, merong pag-asa, merong kagalakan, merong liwanag, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ganon din mga kapatid, hallelujah. Tandaan natin na katulad ng pinto, hallelujah, katulad ng pinto, hindi ka makakapasok sa panibagong kwarto hanggat hindi mo binubuksan ang pinto at sinasara. Hanggat hindi ka dumadaan sa pinto. Kapatid, enter the new season. We're entering a new year. We're entering a new season, panibagong panahon na itinakda ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, let us be ready to close doors behind us. Maging handa po tayo, mga kapatid, na buksan ang pinto at isarado. Bakit? Kasi paano tayo makakapunta sa panibagong kwarto, doon sa panibagong inihanda ng Panginoon, kung nandun pa rin tayo sa kwarto na kinatatayuan natin ngayon? Paano tayo makakapunta doon sa labas, doon sa plano ng Panginoon kung hindi tayo ready gumalaw? Kung hindi tayo ready na lumabas doon sa ating comfort. And the Bible tells us in this story na the only way for us to go into that home, sometimes, ang pinakakailangan lang pala natin para makapunta tayo at maarating tayo doon sa pag-asa, doon sa blessing na inihanda ng Panginoon, is when we learn how to let God close doors in our life. Ganun pala. Kasi minsan we're scared, we're too afraid, natatakot tayo. Lord, di pa ako ready isara yung part na yan ng buhay ko. Yung aking mga vices. Lord, di pa ako ready na alisin yung ganitong personality sa akin. Lord, alam ko naman na negative. Alam ko naman na hindi maganda yung ganitong part ko. Pero kasi Lord, di pa ako handa na isaray. And the Lord is looking at us. Siya sabi ng Panginoon, anak, meron akong inihanda na mas maganda. Kaso kailangan mo lang isara yung pinto na yan. Kaso kailangan mo lang iwan yung kwarto na yan. Kailangan mo lumabas dyan sa kwarto na yan. Kailangan mong pumunta doon sa aking inihanda para sa iyo. Hallelujah. Let us learn, mga kapatid, na hindi lahat ng bagay na natatapos ay kabiguan. Hindi porket natapos ang isang bagay, kabiguan, pagkawala at pagkatalo. Tandaan natin, mga kapatid, kailangan matapos ng isang bagay, hindi dahil wala na pong kasunod, hindi dahil po tayo ay nabigo, hindi dahil tayo ay sumusuko na, bagkus para po tayo ay makausad, kailangan matapos ng isang bagay. And sa ating buhay, mga kapatid, our life, hindi naman paatras ang ating buhay. Hindi naman tayo bumabalik sa nakaraan. Pa-forward lang tayo, mga kapatid. And let us learn to move in that flow. Let us learn to move with that flow na pa-forward, mga kapatid. Hallelujah. Enter this 2026 with intention. Hindi kusang kikilos ang paa natin kung hindi natin uutusan. God has prepared something beautiful for you this year. The only requirement, mga kapatid, meron pong inihanda ang Panginoon sa atin na maganda. Ang requirement lang, we step into it with Him. Na humakbang tayo, mga kapatid, doon sa magandang bagay na inihanda ng Panginoon sa atin. With intention. Again, mga kapatid, hindi basta kikilos ang ating katawan kung hindi natin umutusan. Kung hindi tayo ang magde-decide. The Lord is giving us free will. No, meron tayong kalayaan, mga kapatid, na gawin kung ano ang nais nating gawin. And right now, I'm telling you, mga kapatid, na as you step into this new year, let's step with intention. Let's step na merong kagustuhan, na merong pagkanais. I am not going to church just because I'm used to going to church.
Hindi ako magse-step sa taon na ito na ganun lang din yung aking ministry dahil naasanayan ko na, dahil naging party ako. Mga kapatid, let us do it with intention. I am not going to go into this new year na yung aking prayer life ay ginagawa ko every time na matutulog at kakain lang. I will not go into this new year na yung aking pag-attend sa gawain ay basta maka-attend lang. Let us go into this new year na may intention. Ano ba ang intention natin, mga kapatid? Hallelujah. Why are we stepping out with Jesus? Why are we stepping with Jesus into this new room? Is it because of ourselves? Is it because nakasanayan na natin? Or is it because we love Him? Are we stepping into this new place, into this new season na meron pong intention? The intention of worshiping God. The intention of strengthening that relationship with God. With the intention, mga kapatid, hallelujah, na lalo pa pong paigtingin ang ating pagkilala sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Magkakaroon po tayo ng options sa kwartong papasukan natin. Maaring ang taon na ito, 2026, ay ang kwarto ng kasaganahan. Maaring ito ang kwarto na nag-offer ng kaginhawaan. Pero mga kapatid, hallelujah, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat para sa akin, sa Philippians 1:21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para ay Kristo at ang kamatayan ng pakinabang. Mga kapatid, if this year is going to be filled with blessing, pero kung wala si Kristo doon sa taon na iyon, kung wala si Kristo doon sa pagpapala at sa kaginhawaan na inaasahan mo, the Bible says, is it really worth it? Worth it ba? Mga kapatid, ang buhay bilang Kristiyano, it's not easy. Alam po natin yan, amen? Hindi porke nung pumasok tayo ng gawain, nung naging parte tayo ng simbahan, okay na. Umaluan na lahat ng bagay. Actually, opposite nga, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes we feel mas mahirap pa yung nangyayari sa atin. Nung pumasok tayo, lalo tayo naging matapat sa Panginoon, lalong bumigat yung ating pakiramdam. But the Lord says, no, the Bible says, that everything is worth it basta kasama natin si Kristo. The Bible says na aanhin ko pa ang lahat ng mga bagay na ito kung wala si Jesus dito sa bagay na ito. Aanhin ko tong taon na ito kung wala si Kristo, kung hindi ko kasama si Kristo. Sa ating paghahabol, mga kapatid, na mga bagay, hallelujah, na ating kagustuhan, tandaan natin, mga kapatid, let us make sure na nandun si Christ sa gitna ng bagay na iyon. Amen. I was studying this, mga kapatid, itong nagdaang linggo, itong mga naaraang araw. I noticed, may napanood ako, mga kapatid. Hallelujah. And it is a new perspective for me. Na-realize ko, because we always hear the story of David and Goliath. Ano po? Another famous story. At kanina, yung Noah's Ark. Ngayon naman, the story of David and Goliath. And it says here, no, ang ating pagkakilala doon sa story ni David and Goliath, dahil itong bata na ito, yung kanyang in-slingshot niya, headshot, yung si Goliath, yung higante. No? Headshot yung kalaban because God gave him the strength. No? Yes, God guide him doon sa pagkakataon na iyon. But let us not forget, mga kapatid, na sabi daw is, because yung kanyang training bilang shepherd, 'di ba? 'Yun ang kanyang trabaho eh. Sanay siya mag-slingshot pero hindi pang tao, pang hayop, no? Pang fend off doon sa mga, kasi siya ay nag-aalaga ng tupa, pang fend off doon sa malalaking hayop, sa mga bear, sa mga tigers, sa mga lion. 'Di ba? 'Yun yung ginagamit niya pang fend off. Kasi mga kapatid, yung slingshot, no, nung I was reading into history din, ginagamit na pala talaga siya nung panahon ng nung Bronze and Iron Age. Ginagamit na pala siya. So sikat na yung weapon na yun, yung slingshot, sikat na. So kung isipin natin, wala nang, kasi ang alam natin dahil, wow, slingshot yung gamit ni David. Ang lupit, tirador. Pero pag binasa natin sa history, hindi naman pala siya rare na weapon. Common siya, mga kapatid. Common yung slingshot. Ngayon, ano yung unique doon sa storya na yon? No? Dahil yung training ni David,
bilang shepherd. Yung training niya sa pag-fend off ng mga hayop, gamit yung kanyang slingshot. Yun ang naging susi at ginamit ng Panginoon. Hallelujah. Na para ma-defeat niya si Goliath. Bear with me mga kapatid. Ang sinasabi ko dito, na yung experiences ni David, na yung akala niya, yung araw-araw niyang pagtatrabaho bilang shepherd, tagapangalaga ng mga tupa, yung normal na araw-araw niya, hindi niya alam na yung araw-araw niya pala na yun, pine-prepare siya ng Panginoon. Saan? Doon sa laban na yun. Doon sa laban kay Goliath. Hindi niya napansin. Hindi niya alam na itong pag-aalaga, hindi kasi ano lang naman to, normal lang to sa akin na pag may bear, ganyan, isi-slingshot ko para tumakbo, para umalis. Hindi kainin yung aking mga tupa. 'Di ba? Na sa perspective ni David, normal lang. Ito lang yung araw-araw niyang pamumuhay. Pero hindi niya alam na inihahanda siya ng Panginoon doon sa malaking laban. Hindi niya alam na sa future niya merong ganung laban. Mga kapatid, hindi natin alam na yung mga struggles natin ng 2025, yung ating mga paghihirap ng 2025, yung mga bagay na feeling natin, common lang naman, normal lang naman to pinagdadaanan ng Kristiyano. Mga kapatid, hindi natin alam, this year na pala yung laban kung saan tayo prepare ng Panginoon. Na yung mga bagay na binigay ng Panginoon sa atin noong nakaraang taon na akala natin normal lang, nakata natin common lang, na ito lang naman yung araw-araw o pamumuhay, hindi natin alam. The Lord is preparing us for a wonderful blessing, wonderful thing sa taon na ito. Na yung mga experience natin noong nakaraang taon, it is preparing us for this year. Wow! Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, as I close, tandaan natin that every moment in our lives, binigay ng Panginoon na nakatakda at nakaayon sa Kanya pong oras, sa Kanya pong panahon. Yung mga bagay na akala natin normal, common lang, boring, walang kwenta, hindi natin alam that the Lord is preparing us as we enter this new season. The Lord is going to use those experiences that we have. Yung experience natin para doon sa Kanyang inihanda na mas malaking bagay. Sinanay ka ng Panginoon, maybe sinanay tayo ng Panginoon on how to handle our finances this year, tapos bigla ang nawalan. Ngayon, are you going to give to the Lord? Ngayon na wala ka na? Magbibigay ka pa rin ba sa Panginoon ngayon na wala ka na? Ngayon nagbigay ka, yung pala, the Lord is preparing you. Bakit? Kasi kapag pumasok na yung mas malaki, tapos hindi ka pa ready, baka masayang yung mga blessings na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Baka kaya ka pinapadaan ng Panginoon sa mga ganitong bagay. Bakit? Because the Lord knows na in the future, you will be able to conquer your giants. No? Kasi alam mo na kung anong gagawin. Amen? No, mga kapatid, as we pray for this 2026, as we pray for this new season that the Lord is going to give to us, I encourage you mga kapatid, hallelujah, let us examine. No? Tingnan po natin sa ating mga puso. Panginoon, am I doing or naglalakad ba ako doon sa inadya mong pathway para sa akin? Panginoon, nandoon ba ako sa tamang daanan? Panginoon, am I ready to open this new door? Handa na po ba o buksan ang panibagong taon na ito, ang panibagong pintuan na ito na puno ng pag-asa, ng puno ng pag-ibig, ng puno ng pananampalataya sa iyo? Or meron pang something na nag-hold back sa atin? Kapatid, whatever is happening in our lives, tandaan natin, the Lord, kapag si Lord ang kumilos, kahit yung pinakapangit na mga situation sa ating buhay, kahit yung pinaka-negative, the Lord can turn it into good. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. I don't know kung ano ang ine-expect nyo sa taon na ito. Hindi ko po alam kung ano ang nais at pinapanalangin nyo sa Panginoon, maybe, sa taon na ito. Hindi ko alam kung if you're praying for a better work. I don't know if you're praying to the Lord for a new house, for a new car. Hindi ko po alam kung nanalangin ka sa Panginoon ngayon ng panibagong opportunity, mas magandang buhay. Hindi ko alam kung ang panalangin mo sa Panginoon ngayon ay ma-graduate